Ang dami ko naririnig na ganito na hindi ko yan magawa kasi may anak na ako, hindi ko yan magawa kasi wala akong time, hindi ko yan magawa kasi wala akong pera. Grabe, ang dami laging mga excuses. No, for me, ako dinaanan ko rin yan. Kasi again, sabi ko it's just perspective eh. So may mga anak na sasabihin nyo kaya hindi ka nagiging successful or hindi ka yayaman kasi may anak ka na. Huwag nyong i-blame yung anak nyo. Kasi kawawa naman sila. Just imagine, biniblame mo ang isang anak mo na walang kamalay-malay kung ano ang ginagawa mo. Di ba dapat rather than maging excuses mo yung anak mo, di ba dapat maging some sort of inspiration siya? Na dapat mas mamotivate ka kasi may anak ka na, mas magsumikap ka kasi may anak ka na. Di ba dapat ganun? Imagine mo, ako nung nagsimula sa pag-network, ang dami ko rin naman narinig eh. Sabi sa akin, bata ka pa iho, papunta ka pa lang, pabalik na kami. Sa'yo, second, walang bibili ng supplements nyo. Anong uunahin niya na supplements nyo pagkamahal-mahal o bigas? Number 3, ano pang sinabi sa akin? Wala pang kumikita ng malaki sa Bicol. Ang dami ng networking company na pumunta dito sa Bicol na walang nangyari. Kaya huwag ka nang umasa. Now, ito po sagot ko. Yung una, papunta ka pa lang, pabalik na kami. Ang tanong ko, bakit ko kayo bumalik? Baka hindi po maganda yung napuntahan mo, kaya ka bumalik. Baka gusto mong sumama ka na lang sa akin at malay mo, yung pupuntahan ko, mas maging maganda. Di ba? Pangalawa, walang bibili ng supplement mo kasi mahal. Kahit ano naman pong ibebenta mo sa isang tao na hindi niya kailangan, it will be mahal. Di ba bakit mo bibentaan yung mga tao ni wala nga pambili ng ulam? Di ba dulo kung yung tao mahirap at walang pambili ng ulam, offer mo ng opportunity for them to earn. Bakit mo bibentaan sila ng supplement kung walang-wala na nga sila? Yung mga taong kailangan naman nila ang supplement, yun ang i-offer mo. Kasi ako, I do believe lahat. Ngayon na lang, just imagine bakit nag-trend ang mga, nakalimutan ang term dun, yung hindi spy, yung sa mga mukha. Pampaganda ng mukha, di ba? Pampakinis yung mga Oxygeneo, Ultera, di ba? Imagine mo yung Ultera kasi may isang kaibigan nagpapa-Ultera, 120,000 gastos niya. Isang session lang. Ang mangyayari lang, gaganda yung mukha niya, mas mag-younger looking siya. Pero gumagastos ng 120,000. Tingin mo bakit yumaman ng sobra sila Vicky Bello? Talaga bang walang pera sa ganun? Of course, may kanya-kanyang market. May tamang market kung sino ang bebenta mo ng supplements, may tamang market kung sino ang o-offer mo ng business. Last but not the least, ano sinabi sa akin? Wala pang nagiging top earner sa Bicol. Ang dami ng networking company na dumaan, ni isa wala pang naging top earner. Alam mo naging perspective ko? Sarap! Bakit? Imagine mo kung wala pang nakakagawa. Anong ibig sabihin? Ako mauuna. Di ba ganang perspective ko? Kung wala pa pala nakakagawa kahit sino, di ako yung mauuna pag nagawa ko yun. And guess what? It happened. Right now, I'm the first na naging sobrang successful na Bicolana networker. At ngayon, hindi nga lang dito sa Bicol, kundi sa buong Philippines at hindi lang sa Philippines at even sa iba't ibang bansa. Imagine mo na lang kung nakinig ako sa mga taong yon. Kung nakinig ako sa mga excuses nila at ginawa ko rin as excuses ko, ano na lang kaya buhay ko right now? Di ba malamang hanggang ngayon, ang Bicol lang narating ko. Hanggang ngayon, di ako napunta ng iba't ibang bansa. Hanggang ngayon, baka hindi ko naranasan lahat ng naranasan ko. Buti na lang. Kesa naniwala ako sa excuses nila. Mas nag-focus ako, naniwala ako sa sarili ko, at tinuloy-tuloy ko yung ginagawa.